So heto na nga no mga kauhay, for today's video ay magbibigay lang tayo ng konting reaction dito no, isingit lang natin dito sa ating channel na patungkol dito sa labanan ng Israel at Iran mga paps. Dahil sa ngayon mga paps ay walang tigil no, palitan ng pagbomba ng bawat isa sa kanila. So mga paps, please comment down below kung mayroong ang mga sulit uhay dyan na nagtatrabaho sa Iran or di kaya sa Israel. Siguro mga paps 'no, kung si Tatay D lang yung nakaupo ngayon ay baka gumawa na agad 'yan ng aksyon 'no. Pero ngayon wala tayong nababalita na kamusta na kaya yung mga OFW na sa Middle East ngayon mga paps. Mabuti pa 'tong si Robin Padilla 'no mga paps, nag-post nga siya sa kanyang Facebook page. Sabi nga niya, "Mga kababayan, batid ko at ginagalang ko ang bawat pananampalataya at paniniwala. Pero sa oras na ito, isipin muna natin ang kaligtasan ng mahigit sa 2 milyon na OFW sa gitnang silangan. Stop the war, pray for peace." Dagdag pa niya, ang lahat ng bansa ngayon ay nakabantay at naghahanda sa magiging epekto sa ekonomiya at seguridad ng gyera ng Israel at Iran. Pero ang Pinoy, politika pa rin ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan. So ayan mga paps, real talk yan, totoo yan, agree ako dyan mga paps. Sa totoo lang, pag minsan yung sa newsfeed, mabuti nga, lagi ako kay Elias JTV nakakapanood. So, kumbaga kahit papaano, naagaw attention yung sa newsfeed ko. Pero mga nakaraan mga paps, grabe talaga, no? Yung impeachment kay Sara, issue sa mga COMELEC, lalong-lalo na ngayon, yung mga na-disqualified na ah, mga nanalo ay alam mo yun mga paps no, si Abante nga natalo, na-disqualified naman yung kalaban, na-declare na natalo, tas ito nakaupo na naman. Grabe mga politika mga paps no. At heto balita ko mayroon na namang 2 milyon ilan ba yun? 300 million peso no yung hinihingi para daw panalunin yung isang kandidato. Grabe yung mga issue araw-araw politika sa senador no. Grabe mga paps, malaking issue 'yan mga paps ngayon dahil yung isang congressman daw tinanong yung sa COMELEC commissioner, sabi niya, "Bakit, ilan ba yung botante niyo diyan?" Sabi niya 300,000. Eh kung gano'n kailangan mo pala ng 300 million pesos para manalo. So ayun mga paps 'no, grabe suhulan talaga. Yung hindi inaasahan na manalo, na nanalo, yung pala, grabe pala yung dayaan mga paps. Yun yung issue sa Pilipinas. Pagdating sa korapsyon, mabilis yung Pilipinas. Pero yung ekonomiya hindi nila binabantayan mga paps. Hindi pa nga nakaupo ang pinag-uusapan agad impeachment, ganito ganyan. Grabe no? Grabe talaga, nakaw dito, nakaw doon. So kanya-kanya na lang yan sila, pare-pareho lang naman mga paps. Kaya minsan napaisip din ako mga paps no. Tama 'yan ang sinabi dito ni Robin Padilla no. Handa kaya yung Pilipinas no in case na magka-trouble mga paps? Dapat ano ba, kamusta na ba yung epekto ng ekonomiya dahil sa dalawang bansang nag-aaway no? Sa Middle East, grabe talaga. Yung seguridad sa Pilipinas, kamusta naman, no? Hindi natin na lalaman dahil yung newsfeed kadalasan ay puro gera. Gera ka mo mga paps dahil kontrapartido, no? Nag-aawayan sila. So ayan mga paps, no? Sana matigil na talaga yung gera na yan between Israel at Iran. Sa tingin ko, hindi yan. Matagal yan mga paps. Kagaya ng isang Palestino, natapos na yun. Ayan na naman, si Iran na naman, no? At hindi pa ngayon sumuko eh. Alam ko, babawi pa rin yun. So grabe talaga mga paps, no? Kaya yung sa may mga OFW dyan na sulit uhay, please comment down below nga mga paps. Anyway mga paps, stay safe lang at laging mag-ingat. Uhahay!